Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay may nakita ang grupo ng ating bida na mga tao na nakalagay sa loob ng mga sako at ito ay isang monghe at isang Daoist. Kaya naman matapos ay nagpasalamat ang dalawa dahil sa pagliligtas ng mga ito sa kanila, sabi ng Daoist na mayroong sunod-sunod na pagkakawalan ng mga monghe kamakailan. Kaya naman ay nagtungo siya sa kung saan upang hanapin sila dahil sa kanyang malasakit. Ngunit hindi niya inaasahan na muntik na niyang sapitin ang naranasan ng mga ito, dagdag naman dito ng monghe na ang lahat ay kanyang ipinagpapasalamat sa Buddha dahil sa hinayaan niya na makita sila. Sa pagtataka naman ng kanilang pinuno sa Mount Wufeng ay napatanong ito na kung ano naman ang kaugnayan ng dalawa sa mga taong nakamaskara dahil sa ang isa ay isa ng matandang monghe at ang isa naman ay isang Daoist. Sumagot naman ang Daoist at sinabi na hindi din niya alam ang dahilan ng pagkidnap sa kanila, ngunit kahit ano pa man iyon ay labis silang nagpapasalamat dahil sa pagligtas ng mga ito. Nang nagsalita naman si Cheon at sinabi na ang mga tao na nakamaskara ay nagbigay sa kanya ng kaparehas na pakiramdam sa nakalaban ng mga ito noong nakaraan, sinang-ayunan din ito ng isa at sinabi na hindi lamang sa magkaparehas ang mga ito, dahil sa tingin niya ay mula ang mga iyon sa iisang grupo. Bukod doon dagdag pa nito na napansin na niya ang bagay na ito noong nakalaban nila ang mga ito noong nakaraan, hindi niya alam kung sino talaga ang mga ito ngunit sigurado siya na may kung ano sa kanila. Sa sinabing ito ng isa sa Mount Wufeng ay nagulat naman ang monghe dahil sa nakatagpo na pala ng mga ito ang mga taong iyon ng nakaraan, at kung totoo man ang patungkol doon ay ang bagay na ito ay hindi ordinaryo lamang, sinang-ayunan naman ito ng Daoist at sinabi na kailangan niyang may palm ito sa Order Faction ang mga nangyari dito agad-agad. Sa sinabing ito naman ng Daoist ay binigyan naman nila ng nakakalokong tingin si Yanggak dahil sa pinaghahanap siya ng mga ito dahil sa kanyang mga nakaraang kalokohan sa kanila, nang bigla naman na nagsalita ang monghe at sinabi na nais niya din nasabihan ng buong Jiangho sa pangalan ng kanilang grupo dahil sa iniligtas nila ang mga ito. Kaya naman ay tinanong nito ang grupo ng ating bida na kung ayos lamang ba sa kanila na malaman nito ang kanilang pagkakakilanlan. Dahil dito ay mabilis naman na sumagot si Yanggak at sinabi na hindi na kailangan pa na gawin ang bagay na iyon dahil sa wala namang makapagsasabi kung magkikita pa ba sila o hindi, kaya naman para sa kanya ay mas mabuti na lang na ipagdasal nila ang kapayapaan para sa kanilang lahat. Sabi naman ng Daoist na kahit ang mga asetisismo na sinasanay ang pagtanggi sa kasikatan ay nahihirapan. Ngunit sila ay madali lamang na nagagawa ang bagay na iyon. Sinang-ayunan naman ito ng monghe kaya naman ay napasabi na lang siya na mukhang malapit ang mga ito sa mga aral ng Buddha, kaya naman ay masayang nagpasalamat ang dalawa dahil sa nakatagpo sila ng mga kagaya ng grupo ng ating bida. At sa kasong ito ay magpalitan na lang sila ng kanilang mga pangalan kung sakaling magkikita muli sila, kaya naman ay ipagdadasal nito ang kanilang ligtas na paglalakbay sa kanilang sunod na tatahaking lugar. Sa sinabing ito ng dalawa ay bigla naman na nakahinga ng maluwag si Yanggak dahil sa hindi na nito kailangan pa na mangamba patungkol sa mga order union, matapos ng kaunting usapan ay agad naman na umalis ang dalawa dahil sa tumila na ang malakas na ulan. Nang makaalis ang mga ito ay napasabi naman ang kanilang pinuno na may ganitong insidente noon sa Hefei, at pakiramdam niya na may masamang magaganap sa mundo, at dahil dito ay nais niyang tanungin si Shim Yanggak na kung mayroon itong kahit na anong nalalaman sa kung anong maaring mangyari. Sinang-ayunan naman niya ito at sinabi na mayroon siyang mga ideya patungkol dito, ngunit, nagtaka naman ang kanilang pinuno kung bakit huminto ito sa kaniyang pagsasalita. Ngunit tinanong nito ang kanilang pinuno na kung kailangan pa ba nilang ikabahala ito bilang mga bandido, dahil mas maganda na problemayan na lang nila ang kanilang pagbabalik sa Mount Wufeng hideout ng mabilis at ipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na hindi naman siya mali sa bagay na iyon. Dahil gaya ng mga bandido sa kabundukan ay hindi na nila kailangan pa na mabahala sa buhay ng ibang mga tao sa Jiangho. Sabi naman ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na kapag sila ay nakabalik na sa kanilang kuta, ay mas mamumuhay sila ng mas magaan bilang mga bandido, dahil matapos na magsanay kasama ni Yeonju sa kanilang paglalakbay patungo sa Mountain Bandit Union, ay nararamdaman niya sa kanyang sarili na mas lalo siyang lumakas na kumpara noon.
Sinang-ayunan naman ito ng iba at sinabihan siya na labis na nakakamangha ito, at maging ang isa pa nilang kasama ay ganito din ang kanyang naramdaman. Ngunit sinabihan naman sila ng kanilang pinuno na huwag silang masyadong maging kampante, dahil totoong magagawa na nilang makipaglaban ng mas maayos sa mga kalaban, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanilang kahihinatnan kung hindi sila tinulungan ng kanilang kapatid sa bandido na si Yeonjuka kanina. Kaya naman ay tinawag nito ang ating bida at tinanong kung maari pa ba niyang turuan pa sila patungkol sa mga anyo matapos ng first form ng Nine Heavens Arts. Sinang-ayunan din ito ng ikalawa nilang kapatid sa bandido dahil sa pakiramdam niya na mas nagiging malakas na siya matapos ng kanilang pagsasanay ay nag-umpisa na niyang magustuhan ang matuto pa ng mga martial arts, at maging ang iba ay ganito din ang nais. Dahil dito ay wala nang nagawa ang ating bida. Kaya naman ay sinabi nito na kung ganon ay mukhang walang balak ang mga ito na matulog ngayong gabi. Matapos ay agad naman na naghanda na ang mga ito na sumunod sa ating bida, at nagpatuloy naman ang mga ito na magsanay upang mas matuto ng mga martial arts na mayroon ang ating bida, na si Yeonjuka. Sa kabilang banda naman, sa lugar ng Crouching Dragon Estate, ay nilapitan si Mubak ng kanyang kapatid na si Yeon Sungbek at tinanong na kung bakit abala pa din ito sa kanyang pagsasanay kung labis na itong magaling sa kanyang kakayahan. Sinagot naman niya ito at sinabi na ang pagsasanay ay hindi natatapos, dahil kailangan na tuloy-tuloy niyang mapalakas ang kanyang katawan at pag-iisip. Sabi pa nito na ang kanyang internal energy ay malaki pa ang kakulangan at ang kanyang mga kakayahan ay masyado pang malayo upang magawang malabanan ang mga elders ng siyam na great sects, at kapag sinunod nila ang kung ano ang nais ng kanilang ina at gumawa ng gulo sa mga Mountain Bandit Union, ay dadating ang panahon na kakailanganin na nila itong kaharipan. Sabi naman dito ni Yeon Sungbek na ang mga iyon ay mga hamak lamang na mga bandido, kaya naman ay ano ang kailangan nilang ikabahala patungkol sa bagay na iyon. Sinabihan naman siya ni Yeon Mubak na hindi nila dapat na maliitin ang mga bandido ng Green Forest, dahil may rason kung bakit pinag-uusapan ang mga ito ng mga tao at sinasabi na kayang tapatan ng mga ito ang Orthodox Murm. Kaya naman ay inutusan nito si Yeon Sungbek na kuhanin nito ang kanyang espada at bumalik sa kanya sa lugar na ito. Dahil dito ay tinanong naman siya nito na kung ito ba talaga ang nais niyang sabihin sa kanya umpisa pa lang. Makalipas ang ilang oras nilang pagsasanay ay tinanong niya si Yeon Mubak na kung hindi pa ba sila titigil upang matulog, ngunit hindi naman siya sinagot nito at nagpatuloy lamang sa kanilang ginagawang pagsasanay. Sa isip nito na kung ang bandido ng Mount Wufeng hideout na sinasabing magaling sa paggamit ng espada ay nagawang matalo ang Wudang Sect Elder na si Sage Chunji, at kung ang usap-usapan ay totoo, ay magiging mahirap para sa kanya na labanan ang mga ito gamit lamang ang kanyang kakayahan na mayroon ngayon. Kaya naman ito ang dahilan kung bakit mas kailangan niya pang magsanay, at mas maging malakas pa sa kung ano siya ngayon. Kinabukasan, ang paglalakbay sa Green Forest Grand Summit na nagsanhi ng hindi mabilang na mga pangyayari at ang mga kwento ng kabayanihan ay natapos na, dahil ang grupo ng ating bida, ang Mount Wufeng 10 Elites ay matagumpay nang nakabalik sa kanilang Mount Wufeng hideout. Sa kanilang pagbabalik ay mahigpit naman silang nakatanggap ng mga yakap bilang pagsalubong sa kanilang matagumpay at ligtas na paglalakbay pabalik sa lugar na ito. Matapos ay tinanong naman nila ang kanilang pinuno at sinabi na nabalitaan nila na nakatanggap ito ng ilang mga pinsala kaya naman ay tinanong nila ito kung maayos na ba ang kanyang kalagayan ngayon. Masaya naman siyang sinagot nito at sinabi na matagal na siyang nakapagpagaling mula sa maliit na pinsala na iyon, at kaya pa niyang lumabas at manguha ng buwis sa mga grupo ng Merchant Union kahit ngayon na mismo. Sabi naman ng namahala sa kanilang Mount Wufeng hideout habang wala sila ay ngayon na nakabalik na sila ng buong buo ay mas magiging madali na muli ang kanilang buhay dito, na sinang-ayunan naman ng kanilang pinuno. Matapos ng 2 buwan nang makabalik ang grupo ng ating bida, ay tinatanong ni Chulsan ang isa sa mga miyembro na kung bakit biglaan siyang hinamon nito para makuha ang ranggo nito, at kung kailangan pa ba nilang gawin ang bagay na ito. Dahil wala siyang responsibilidad dito kung sakaling masaktan niya ito. Sinagot naman siya nito na mukhang sinasabi niya ito para sa kanyang sarili,
at mas mabuti na ihanda na lamang nito ang kanyang sarili sa maaring mangyari sa kanya, dahil habang wala sila at nagtungo sa Green Forest Summit ay nakatanggap sila ng pagsasanay mula kay Yamyung na namahala sa kanilang Mount Wufeng hideout. Matapos na sumugod ito ay sinabi niya kay Chulsan na kapag natalo niya ito sa ginagawa nilang rank battle, ay magiging isa na din siya sa Mount Wufeng Elites at gagawa ng pangalan sa buong mundo gamit ang kanyang kakayahan, kaya naman sabi nito na tikman niya ang kanyang inihandang pag-atake, ang Hellblade First Technique. Ngunit habang papasugod ito ay pinagmamasdan lamang siya ni Chulsan, ngunit nang magawa na nitong makalapit, ay malakas naman na inatake din ito ang kanyang teknik. Nang matapos ay nagtataka ito sa nangyari sa kanyang sandata dahil sa halos mawasak ito. Nang bigla na lang na tuluyang nawasak ang kanyang sandata, ay bigla naman siyang nagulat at sinabi kay Chulsan na kung hindi ba nito alam kung gaano kamahal ang kanyang Hellblade, ngunit sinabihan naman siya nito na umalis na siya sa kanyang harapan at muling magsanay pa. Dahil dito ay ang lahat ng nanunood sa kanila ay biglang nagtawanan. Sa nangyari ay nagtataka naman siya sa kung ano ang nangyaring iyon dahil ang kanyang level at kakayahan ay hindi naman nagbago noong nagpasya silang sumali sa Mount Wufeng hideout. Dagdag pa niya na nahulaan na niya ito nang sila ay bumalik mula sa Green Forest Grand Summit, ngunit mas naging nakakatakot ang lakas nito. Bukod pa doon ay tuloy-tuloy itong nagsanay magmula nang sila ay makabalik. Kaya naman sa tingin niya na mas naging malakas pa ito kumpara kay Yamyung, matapos ay bigla itong nakaramdam ng selos dahil ang Chulsan na dating kasama niya ay iniwan na siyang nag-iisa. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas ang ilang araw, ay napapasigaw si Yamyung at sinasabi na hindi na tama ito. Matapos ay tinanong niya si Yanggak na kung nakikinig pa ba ito sa kanya, ngunit sinabihan lamang niya ito na masyado na siyang nagiging maingay at ano ba ang mga sinasabi nito sa kanya. Tinanong niya naman si Yanggak na kung hindi ba nito nakikita, dahil matapos nilang makabalik mula sa Green Forest Grand Summit, ay wala na ni isa sa kanila ang nais na gumawa ng pandarambong, maging ang kanilang pinuno at ang mga Mount Wufeng Elites. Ang lahat sa mga ito ay nagsasanay na lang buong araw, na parabang ang kanilang kuta ay nawawala na sa dating ayos nito. Tinanong naman siya ni Yanggak na ito ba ang dahilan kung bakit siya naparito sa kanya, at kung ano naman ang problema sa bagay na iyon. Sabi nito na kung hindi ba nito alam ang patungkol sa Waryong Manor na nagtungo sa Luyang at binugbog silang lahat nang makaharap nila ang mga ito, habang siya at ang Mount Wufeng Elites ay wala. Sabi naman nito na narinig na niya ang patungkol doon, ngunit nagtanong siya kung sinabi na ba niya ito sa kanilang pinuno at magsabi patungkol sa paghihiganti, na sinang-ayunan naman niya ito. Sinabi nito sa kanilang pinuno na kung haantayin ba nila ang mga taga-Waryong Manor na makabalik mula sa Luyang at ipakita kung gaano nakakatakot ang Mount Wufeng hideout, galit na dagdag nito na dodoblehin nila ang paniningil sa mga ito dahil sa pinsala at kahihiyan na ginawa ng mga ito sa kanila. Bukod doon ay sila ang magiging halimbawa sa pagiging bastardo ng Waryong Manor sa kanila. Ngunit sinabihan naman sila nito na kalimutan na nila ang patungkol doon at umalis na, dahil dito ay nagtataka naman siya sa sinabi sa kanya ng kanilang pinuno. Dagdag pa ng kanilang pinuno na sa nangyaring iyon ay mukha naman na hindi sila magkakaproblema upang kumita kung hahayaan lamang nila ang iilan na makalagpas. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang ikalawang kapatid at dagdag pa niya na hayaan na lang nila ang patungkol doon at huwag nang palakihin pa. Nang bigla naman nagtanong ang ikalawa nitong kapatid sa kanilang pinuno na kung nasaan na ba sila sa kanilang pinag-uusapan, kaya naman dahil dito ay muli na silang nag-usap patungkol sa pagsasanay na kanilang ginagawa. Sabi nito na siya ang pinuno ng kanilang kuta ngunit hindi niya maintindihan ang ganong klaseng reaksyon nito, dahil sa maraming bibig ang kailangan na pakainin ng stronghold na ito, at sa ganitong kalagayan ay ang lahat ay mamamatay sa gutom. Kaya naman dahil dito ay naisip niya ang bagay na ito, na magsuhestyon ito ng isang ranking battle. Nagulat naman dito si Yanggak sa sinasabi nito sa kanya at tinanong kung kanino naman siya makikipaglaban, at kung ang tinutukoy ba nito ay si Yeonjuka. Masaya nitong sinabi na iyon na ang magiging umpisa,
Dahil noon ay alam nito na hindi niya talaga nais na labanan ni Yanggak ang batang iyon, at pinagpalagay na lang niya na ito ay dahil sa umiwas na lang ito sa mas malalang sasapitan ng batang iyon sa kanya. Dagdag pa niya na kung lalabanan niya si Yeonjuka ng totoo ngayon ay magagawa na niyang manalo, sa isip naman ng matandang si Yanggak, na ang elder ng Wudang sect na si Sage Chunji ay hindi lamang niya tinalo, ngunit siya ay isang halimaw na lumaban at tinapatan ng Heavens Destroying Demon Lord, na isa sa top 10 martial masters. Dagdag pa nito na mukhang nais niyang makipaglaban siya sa isang rank battle ulit sa batang iyon, kaya naman ay sinabihan niya ito na nakikita niya kung gaano kalaki ang tiwala na mayroon siya dito, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na kung magiging seryoso sila at gagawa ng magandang plano, ngunit hindi na nito natapos pa ang kanyang sinasabi dahil sa papalapit na ang paa ni Yanggak sa kanyang muka. Matapos na tumama ito ay sinigawan naman siya ni Yanggak at sinabi na sa gusto niyang mangyari ay mamamatay silang dalawa. Matapos na sipin ulit ito ni Yanggak ay tinanong niya ito na kung nais ba niyang suungin niya ang kanyang sariling kamatayan. Kaya naman kung may oras itong magsabi sa kanya ng mga walang kwenta ay bakit hindi na lang ito magbantay sa kanilang teritoryo at mangharang ng mga grupo ng merchant na dadaan sa lugar na iyon. Pinipigilan naman siya nito at tinatanong kung nasa panig ba ito ng batang iyon at ng kanilang pinuno. At wala bang isa sa kanila ang may pake sa kahihinatnan ng kanilang Mount Wufeng hideout, ngunit nakatikim lamang siya dito ng mura. Ninas naman si Yanggak nang sabihan siya nito na galit ito sa kanilang lahat, kaya naman sa isip nito ay napasabi na lang siya na hindi naman nito nakita kung gaano naging mas malakas si Yeonjuka matapos ng rank battle nilang dalawa, at ito ang tangi niyang rason kung bakit naisipan nito na labanan niya si Yeonjuka sa isang rank battle. Bukod doon, ang Mount Wufeng elites na tinututuruan ng martial arts ng halimaw na kagaya niya, ay lumalakas na din ng mas mabilis na walang kahit na sinong mag-aakala. Sabi pa nito na tama siya sa bagay na iyon, dahil matapos nilang makabalik sa Mount Wufeng hideout, ay ang lahat sa mga ito ay naging determinadong matuto at lumakas. Sa loob ng maikling panahon, ang lahat ng mga ito ay mabilis na napalakas ang kanilang mga martial arts. Sabi nito na sa totoo lamang na sa ngayong kalagayan nila ay hindi na nito pa kayang manalo kung sakaling lalabanan niya ang kanilang pinuno, dahil dito ay napayuko na lang ito sa pagkadismaya dahil sa hirap ng sitwasyon na mayroon siya. Sa kabilang banda naman, ay sinabi ng isa na ayon sa kanyang narinig na nais lamang nito na hayaan na lamang ang mga ginawa ng Waryong Manor sa kanilang nagbabantay sa kanilang teritoryo, dahil sa tingin niya na hindi ito ang tamang gawin para sa bagay na iyon, at nais niya na turuan ang mga ito ng leksyon habang ang mga ito ay pabalik na mula sa luyang. Sa sinabing ito ng isa ay nagtanong naman ang kanilang pinuno na kung ang lahat ba ay sumasang-ayon sa kanyang nais. Hindi naman nagsalita ang iba sa mga ito, dahil dito ay napatanong ang nagtanong kung ano ba ang nangyayari sa kanila ngayon, at huwag nilang sabihin na intensyon nila din na hayaan lamang sila matapos na ipahiya ang pangalan nila ng ganito. Nang bigla naman na nagsalita si Sobak, sabi nito na hindi niya alam kung kailangan ba niyang sabihin ito, ngunit sa totoo lamang ay hindi na nito nais pa na manguha sa mga dumadaan sa kanilang teritoryo, dahil dito ay tinanong naman siya na kung ano ang sinasabi nito, isang bandido na hindi nais na manguha sa iba ay parang isang kalokohan. Nang nagsalita naman si Cheon at sinabi na kagaya ng sinabi ni Sobak ay siya at si Chulsan ay hindi na din nais na magpatuloy sa kanilang ginagawa. Dahil dito ay hindi naman na alam ng dalawa kung ano ang mga nangyayari sa mga ito, kaya naman ay tinanong nila ang mga ito na kung paano sila mabubuhay sa mundong ito sa ganitong nais nila, bukod pa doon ay lalo silang magdudusa kung aalis sila sa kanilang Mount Wufeng hideout. Sabi naman dito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na hindi na nito pa mapipigilan ang tatlong ito dahil sa ang pagkatao nila ay hindi nababagay bilang mga bandido, at sa tingin niya ay naging malinaw na ito sa kanilang mga sarili. Nagtaka naman dito ang isa at sinabi na kung anong malinaw at kung ano naman ang napagtanto ng mga ito sa kanilang mga sarili. Sabi naman dito ni Cheon na sa tingin niya ay napagtanto niya na mas gusto nilang tumulong sa iba kumpara sa pagkuha ng kung ano sa mga ito, kahit pa nagpapanggap lamang sila bilang isa sa Order faction noong sila ay naglalakbay,
ay nagumpisa siyang mag-isip ng kung ano-ano matapos nilang tumulong sa mga taong kanilang nakasalubong sa kanilang paglalakbay patungo ng Green Forest Grand Summit. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.